Tol, kung sa Basilan ay may Abu Sabaya, sa Sulu ay may Gali Bandang, alias Robot. Isang alias na parang katawa-tawa pakinggan dahil iniuugnay daw ito sa hilig niya sa robot dance. Pero sa likod ng kakaibang palayaw na yan, nakatago ang halimaw ng isang taong unti-unting nilamon ng armas, ransom, rebelyon at karahasan. Maliit man ang pangangatawan, hindi ito alintana sa kanya na kahit dumating sa puntong baldado na siya, naghasik pa rin ito ng isa sa pinakamalaking kaguluhan sa kulungan na kinailangan pang patigilin ng mga pinakamatitinik na pulis. Hindi siya nagsimula bilang malaking rebelde, bandido o terorista. Hindi rin siya agad nakilala bilang commander, kundi bilang isang simpleng empleyado. Sino mag-aakalang ang janitor lang noon, magiging isa pala sa pinakamabagsik na bandido at terorista at magiging isa sa pinaka-notorious na mukha ng Abu Sayyaf at kahihiyan ng ating bansa. Usapan, ang gusto nila papasukin kami na hanggang ngayon nandito kami makipaglaban sa kanila hanggang kami mamatay, hanggang kami buhay, hanggang ang jihad fi sabilillah. Labi din kita niyo. Katul Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si Gali Bandang, mas kilala sa bansag na Commander Robot, ay isa sa mga pinakakilalang pinuno ng Abu Sayyaf sa Sulu. Ipinanganak siya sa Sulu at isang tausug. Si Andang ay nagsimula bilang janitor at tagapagbantay sa Kapitolyo ng lalawigan ng Hulo noong dekada 80. Sa kanyang late 30s, sumali siya sa Moro National Liberation Front o MNLF. Ngunit kalaunan ay natanggal umano sa grupo dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang kriminal na gawain gaya ng cattle rustling, armadong pagnanakaw, gun running o bentahan ng ilegal na armas at drug trafficking. Doon nagsimula magbago ang direksyon niya. Sa halip na manatili sa isang formal na rebeldeng grupo, nagsimula siyang kumilos kasama ng iba pang armadong commander sa paligid ng Hulo. Noong early 1990s, habang lumalakas ang Abu Sayyaf sa Basilan at Sulu bilang mas radikal at mas marahas na grupo, nakita ni Andang ang puwang para makabuo ng sariling pangalan. Unti-unti, ang dating kasapi ng MNLF ay naiuugnay na sa mga high-profile kidnapping operations, ransom at armadong pananakot. Mga taktikang kalaunan ay naging tatak ng Abu Sayyaf at isa siya sa pinakakilabot na figura ng bandidong grupong ito. Maliban sa pagiging janitor, ilang ulat ang nagsasabing nagsilbi rin siyang driver o bodyguard para sa isang politiko sa Hulo at maliit daw ang pangangatawan nito. Ang bansag na Commander Robot ay nanggaling umano sa hilig ni Andang sa robot dance. Habang may isa pang ulat na nagsasabing ang palayaw ay konektado sa kanyang kakayahang mag-moonwalk na parang Michael Jackson. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na ang palayaw lang ang nagpakilala sa kanya. Mas lalo siyang napansin dahil sa kanyang pagkakadawit sa high-profile kidnappings, sa mga TV interview mula sa Abu Sayyaf hideout sa Hulo at sa reputasyon niya bilang isa sa mga kilalang commander ng grupo. Sinabi pa ng isang tausug school teacher na personal umanong nakakilala kay Andang na noon pa man ay gusto na niyang makakuha ng atensyon at makilala sa international community. December 1993, dinukot ni Gali Bandang o Robot at humigit kumulang 24 niyang tauhan ang American Oblate missionary na si Father Clarence Bertelsmann habang nagmimisa ito sa chapel sa loob ng compound ng Sulu Provincial Police Office sa Hulo. Plano niyang paingayin ang grupo sa pamamagitan ng pagdukot sa isang Amerikano. Ayon sa mga lokal, sinadya niya ang pagkidnap dahil Amerikano si Bertelsmann at miyembro ng malaking kongregasyong Katoliko sa Vatican. Agad namang nailigtas si Bertelsmann ng mga tauhan ni Nur Miswari, founder at leader ng MNLF. Naharang ng MNLF ang sasakyang gamit nila Andang sa timbangan checkpoint. Nagkaroon ng putukan, nasugatan si Bertelsmann ngunit nakaligtas habang may ilang bandido na napatay o nasugatan. Ganun pa man, nakatakas si Commander Robot at pinaniniwala ang sugatan din. Kalaunan, lalo pang naiuugnay ang pangalan ni Gali Bandang sa mga sumunod pa na kidnapping operations sa Sulu. Tumulong umano siya sa ibang Abu Sayyaf commanders sa pagdukot sa 2 Spanish nuns na nagtatrabaho sa Sulu at kay Charles Walton, isang American linguist na nag-aaral ng Tausug dialect at culture. Bagamat hindi raw siya direktang lumahok sa mismong pagdukot, nagbigay umano siya ng mga baril, gasolina at motorboats upang mapabilis ang pagtakas ng mga dumukot na bandido.
Hindi nagtagal, mas nakilala na ang Abu Sayyaf sa kidnap for ransom at iba pang mararahas na gawain. Ayon sa ulat ng pamahalaang Estados Unidos, lumago ang pakikipag-alyansa ni Andang sa founder na si Abdurrajab Janjalani matapos ilipat ang kampo ng grupo mula Basilan papuntang Sulu noong 1993. Noong 1992 kasi, si Janjalani at ang kanyang grupo ay nagtatag ng isang opisyal na punong himpilan sa Isabela, Basilan na pinangalanang Camp Al-Madina na Mujahideen. Ngunit ang nasabing kampo nila ay nasakop ng mga Philippine Marines kaya napilitan ng Abu Sayyaf na lumipat at magtatag ng isang bagong base sa Patikul, Sulu. Ang pagsasanib puwersa nila ay nagresulta sa agresibong pangangalap ng tauhan, armas at mas sistematikong serye ng pagdukot kapalit ng ransom. Sa kaso ni Galib Andang, karamihan sa perang umano'y nakukuha niya mula sa kidnap for ransom ay ginagamit sa pagbili ng armas habang bahagi naman ito ay pinapamahagi o ginagamit sa pagtulong sa mahihirap na villagers at tausug communities sa Sulu. Dahil dito, may ilang taong nanatiling tapat at sumusunod sa kanya, hindi dahil sa ideolohiya lamang, kundi dahil din sa takot, pakinabang at impluensya. Sa kabila nito, mariin siyang kinundina ng ilang tausug religious at community figures na nagsabing sina Andang at ang kanyang mga tauhan ay mga bandido lamang at hindi tunay na tagapagtanggol ng relihiyon o kapakanan ng kanilang mamamayan. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga kwento tungkol sa kalupitan ni Galib Andang at sa takot na dulot ng kanyang grupo. Kilala si Andang bilang isang ruthless kidnapper at iniugnay siya sa brutal na pagpatay sa isang hostage na anak ng lokal na doktor matapos magkaroon ng delay sa ransom payment. Abril taong 2000, sumikat sa buong mundo si Galib Andang o Commander Robot nang pamunuan niya ang pagdukot sa 21 turista at resort workers mula sa Sipadan Dive Resort sa Malaysia. Kabilang sa mga bihag ang mga mamamayan mula sa Germany, France, Finland, South Africa, Malaysia, Pilipinas at isang Franco-Lebanese hostage. Matapos ang kanilang pagsalakay, dinala ang mga biktima sa hulo. Ilang buwan silang binihag bago palayain ng paisa-isa o paunti-unti kapalit ang milyong-milyong dolyar na ransom payments. Kasagsagan nito, mas lalo ring lumakas ang kanyang media presence. May mga archival photo at news captions na nagpapakita sa kanya na ini-interview ng mga mamamahayag at makikitang armado sa kanyang hideout sa hulo na para bang ipinapakita niyang hindi sila basta-basta matitinag. Dahilan para mas lalo siyang makilala. May ulat din na dinukot niya at pinilit pakasalan ng isang lokal na dalagang teenager matapos ang Sipadan kidnapping. At mukhang hindi lang si Abu Sabaya ang umiidolo kay Robin Padilla at ginamit bilang negosyador, kundi ito rin palang si Robot. Matatandang sa Basilan, ginamit ng grupo ni Abu Sabaya at Gaddafi Janjalani ang pangalan ni Robin Padilla para sa negosasyon. Pero sa Sulu, sa kaso ng mga bihag mula sa Sipadan, may ulat din na sinabi ng mga bandido na kay Robin Padilla lang sila makikipag-usap. Pero nang dumating si Robin, tila hindi naman malinaw kung seryoso ba talaga silang makipagnegosasyon dahil lumabas na gusto lang pala ng ilan na magpa-picture kasama siya. Ngayon, upang ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan, madalas siyang magbitaw ng mapanghamong mga pahayag sa mga negosyador at militar. Nakipag-ugnayan siya sa Chief Government Negotiator na si Roberto Aventado ng Pangulong Erap Estrada sa pamamagitan ng satellite phone mula sa kanyang hideout sa Hulo habang pinag-uusapan ang posibleng pagpapalaya ng ilang bihag. Sa mga panayam at larawan noong panahong yon, makikitang naging sentro si Andang ng media attention. Ini-interview siya ng mga mamamahayag, lumilitaw kasama ang mga negotiator at ipinapakita ang sarili bilang isa sa mga pangunahing muka ng Abu Sayyaf sa Hulo. Noong November 19, 2001, inakusahan si Galib Andang na lumahok sa pag-atake sa isang military headquarters sa Hulo, Sulu na ayon sa mga otoridad ay umano'y minastermind ni Nur Miswari at ng mga loyalistang miyembro ng MNLF. Para mas maintindihan ang bigat ng insidenteng ito, tol, kailangang balikan ang tensyon sa pagitan ni Miswari at ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong panahong yon. Si Miswari, dating chairman ng MNLF at dating gobernador ng ARMM o Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay unti-unting nawala ng kapangyarihan matapos ang mga sigalot sa loob ng MNLF at ang nalalapit na ARMM elections noong November 26, 2001. Mariin niya umanong tinutulan ang halalang yon dahil inaasahang mawawala na sa kanya ang kontrol sa rehiyon. Sa gitna ng tensyong ito, mahigit 300 armadong MNLF loyalists ang umatake sa pangunahing headquarters ng 104th Infantry Brigade sa Hulo.
hindi lang ito simpleng engkwentro. Ito ay naging mitya ng pagbagsak ng dating peace arrangement sa pagitan ng gobyerno at ng ilang paksyon ng MNLF. Ayon sa mga ulat, ang pag-atake ay kinamatay ng maraming combatant at sundalo, habang may mga sibilyang ding nasugatan dahil sa labanan malapit sa mga komunidad. Para sa gobyerno, malinaw ang layunin ng guluhin ang ARMM elections at ipakita na may kakayahan pa rin ang kampo ni Miswari na magasik ng kaguluhan sa Sulu. Dito pumasok ang pangalan ni Galib Andang o Commander Robot. Bago pa man ang mismong pag-atake, may ulat na nagsasabi na umano'y nakipagkita si Miswari sa ilang leader ng Abu Sayyaf sa Sulu, kabilang sina Galib Andang, Mujib Susukan at Murphy Imbang. Dahil dito, lumakas ang hinala ng militar na may koneksyon o pansamantalang ugnayan ng ilang MNLF loyalists at ilang Abu Sayyaf figures noong panahong yon. Sa mga sumunod na kaso, ginamit ng prosecutors ang insidenteng ito para ipakita na hindi lang simpleng rebelyon ng MNLF loyalists ang nangyari, kundi may alegasyon din ng pakikipag-ugnayan sa mga personalidad na konektado sa Abu Sayyaf. Matapos ang 2001 Holo uprising na ito, sinampahan si Nur Miswari ng kasong rebelyon at naaresto matapos tumakas sa Malaysia. Ilang taon siyang nasa kustodiya at house arrest habang dinidinig ang kaso. Noong 2008, nakapagpiyansa siya at noong December 2009 ay binasura ang rebellion charges dahil hindi napatunayan ang kanyang direktang pagkakasangkot. Kaya hindi siya na-convict sa kasong rebellion kaugnay ng 2001 Holo uprising. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ng mga prosecutors ang alegasyon ng umanong koneksyon sa pagitan ng ilang MNLF loyalists at Abu Sayyaf figures noong panahong yun. Sa kabila ng mga pagdukot at pananakot na iniugnay kay Robot, may mga pagkakataong sinubukan ni Galib Andang na ipakita ang sarili bilang rebelde at hindi simpleng kriminal o terorista. Iginiit niya na ang kanyang paksyon sa Hulo ay lumalaban para sa pagtatatag ng isang independent Islamic State sa Mindanao. Kaya naniniwala siyang dapat silang ituring ng mga rebelde at hindi terorista. Ayon kay Babsi Anonas, dating senior consultant for law and order ng PNP, nagpadala si Andang ng mga surrender feelers sa gobyerno mula pa noong 2001 upang alamin kung anong legal liability o mga kasong haharapin niya at ng kanyang mga tauhan sakaling sumuko sila. Humiling din ang grupo ng livelihood program mula sa gobyerno at nangakong isusuko ang mahigit 100 M16 rifles at iba pang war material. Umaayaw na rin daw si Andang sa money-making na direksyon ng ibang paksyon ng Abu Sayyaf at handang ipagtapat ang umano'y korupsyon sa negosasyon para sa ransom. Tinatayang nakalikom ang paksyon ni Andang ng humigit kumulang $25 million mula sa ransom payments na ibinigay para sa pagpapalaya ng mga bihag noong taong 2000. Ngunit iginiit ni Andang na hindi natanggap ng kanyang grupo ang buong halaga. Nais umano ni Andang na ibunyag na may ilang government negotiators, kabilang umano si Roberto Aventado, na nakakuha di umano ng halos 40% ng ransom payments noong panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pero hindi na umabot sa malinaw na pagsuko o revelasyon ang lahat ng ito. Habang umiinit ang mga alegasyon tungkol sa ransom money, patuloy namang hinahabol ng militar si Commander Robot at noong December 2003, ang dating hunter sa kabundukan ng Sulu ay siya namang naging hunted. December 7, 2003, tinamaan ng malubha si Andang sa isang bakbakan sa Hulo at nahuli ng mga sundalo. Sugatan siya sa bahagi ng mga binti, binigyan ng medical treatment at pinalipad papuntang Manila. Ginamit ng administrasyon ni Pangulong Gloria Arroyo ang pagkakahuli kay Andang bilang patunay ng pagpapatuloy ng kampanya laban sa kidnapping at Abu Sayyaf. Matapos siyang dalhin sa Manila, inamputate o pinutol ang kanyang kaliwang binti dahil sa seryosong sugat na natamo sa engkwentro. Baldado man, tila wala itong epekto kay Robot. Bagamat nawalan siya ng binti, nanatili siyang pinuno at kinakatakutan sa kulungan. Pagkatapos nito, dinala siya sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City, isang maximum security facility na pinagdalhan ng maraming Abu Sayyaf suspects. April 2004, nagplead ng not guilty si Galib Andang sa arraignment sa isang special court sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna, kaugnay ng alegasyon na lumahok siya sa pag-atake noong November 19, 2001 sa military headquarters sa Hulo, Sulu. Sa pre-trial, sinabi ng special court na na-establish nito ang identity ni Andang bilang isa sa mga participant sa attack, habang sinusubukan naman ng prosecutors na patunayan ang ugnayan ng ilang MNLF loyalists at Abu Sayyaf members sa insidente. Bukod dito, nahaharap din si Andang sa hiwalay na kaso ng illegal detention kaugnay ng sipadan kidnapping noong April 2000. March 14 hanggang March 15, 2005.
naganap ang 30-hour jail siege at attempted escape sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City. Kabilang sa mga pangunahing detainees na sangkot ay si Gali Bandang kasama ang iba pang kilalang Abu Sayyaf figures. Sa panahong iyon, marami sa kanila ang humaharap sa mabibigat na kaso kaugnay ng kidnapping, illegal detention at iba pang mararahas na insidenteng iniugnay sa Abu Sayyaf. Nagsimula ang kaguluhan ng tangkain ng ilang detainees na makatakas, ngunit nauwi ito sa mahabang standoff sa loob ng kulungan. Lumalabas na ginamit ng ilang detainee ang mabagal na proseso ng paglilitis at ang kanilang hinaing sa loob ng kulungan bilang dahilan ng kanilang protesta at standoff. Hinihingi ng mga detainee ang mas mabilis na paglilitis at pagkakataong maiparating ang kanilang reklamo sa mga otoridad at media, habang sinusubukan naman ng mga negotiator na kumbinsihin silang sumuko. Ngunit habang tumatagal ang oras, mas lalong naging delikado ang sitwasyon at sa huling bahagi ng negosasyon, tumanggi silang sumuko at naglabas pa sila ng mapanghamong pahayag na nagsasabing hindi sila susuko dahil tama raw sila. Handa na silang mamatay at kung may madamay dito, kasalanan daw ng mga otoridad yon. Nasa loob ng pasilidad ang mga armadong detainees, may mga bihag na jail personnel at unti-unting nauubos ang puwang para sa mapayapang pagresolba. Matapos ang ilang oras ng tensyosong negosasyon, sinalakay ng government forces ang pasilidad. Sa operasyon, 22 inmates ang napatay, kabilang sina Gali Bandang alias Commander Robot, Alhamser Limbong alias Kosovo, at Nadsmi Sabdullah alias Commander Global. Nasawi rin ang isang pulis at narecover ng mga otoridad ang 8 baril, 2 hand grenade at improvised firebombs mula sa mga selda na ginamit ng Abu Sayyaf inmates. Dito tuluyan nagtapos ang buhay ni Gali Bandang, hindi sa gubat ng Sulu kung saan siya unang nakilala, kundi sa loob ng isang kulungan kung saan sinubukan pa rin niyang ipakita ang impluensya at tapang na matagal nang kinatatakutan ng publiko. Mga preso natin, under international standards, they're entitled to be treated with humanity and respect for human dignity. Karoon ng overkill, there's a use of excessive force, yung mga hindi naman dapat namatay o nadamay, hindi dapat nadamay, if only the operations was properly conducted. Totoo yung sinasabi sa akin ng mga clients kung nakausap ko, they were asked their names. At it looks like may dalang listahan yung pumasok na mga baril. And if your name happened to be in that list, maririn ka, nakadapa ka, nakatali ang kamay mo sa likod. Ang pagkamatay niya at ng iba pang pinuno ay naging malaking dagok sa Abu Sayyaf. Sinabi ng pag-aaral ng US Air University na kasunod ng pagkamatay niya at ni Abu sa bayan noong 2002, nagamit ni Gaddafi Janjalani, kapatid ng founder na si Abdurrajak Janjalani, ang pagkakataon upang pag-isahin muli ang magkakahiwalay na paksyon ng Abu Sayyaf. Bagamat may mga sumusuporta kay Gali Bandang dahil sa pamimigay umano niya ng pera at pagkain sa mahihirap na tausug, lalo na tuwing Ramadan, hindi nito nabura ang takot, galit at pagkasuklam ng mas maraming tao sa Sulu. Sa ilang komunidad, may mga nakinabang sa perang galing sa ransom at may mga taong nanatiling malapit sa kanya dahil sa tulong, impluensya o takot. Pero para sa maraming lider ng relihiyon at ordinaryong mamamayan, hindi sapat ang pamimigay ng pera para burahin ang mga pagdukot, pananakot at karahasang iniugnay sa kanyang pangalan. Para sa kanila, hindi tunay na mandirigma ng pananampalataya si Commander Robot. Isa siyang bandido na gumamit ng relihiyon, kahirapan at kaguluhan sa Mindanao para bigyang katwiran ang kidnap for ransom at armadong pananakot. Sa pananaw ng ilang tausug religious leaders, ang ginagawa ng kanyang grupo ay hindi pagtatanggol sa Islam o sa kapakanan ng kanilang mamamayan, kundi paglalagay ng kahihiyan sa Sulu at sa mga inosenteng Muslim na nadamay sa reputasyon ng Abu Sayyaf. Dahil dito, mas naging mabigat ang tingin sa kanya. Hindi lang siya kriminal sa mata ng batas, kundi isang taong ginamit ang pangalan ng pananampalataya para sa sariling kapangyarihan. Ikaw, tol, naniniwala ka ba na may mga kriminal na ginagamit ang pagtulong sa mahihirap para magkaroon ng proteksyon at suporta mula sa komunidad? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.